Okay, hello QuickBook users. No? Ngayon, pag-aralan naman natin sa construction and contractor services, kung paano naman po pinapasok yung mga expenses ng projects or yung expenses ng job, no? Na may tatag po per estimate. So, halimbawa, ito yung estimates natin, no? Meron tayong kinarga dyan na estimated expenses natin na 145,000, no? So, ano yung kailangan natin dyan? Na posting para mag-materialize or bumangga yung ating estimate versus actual in terms of cost. Okay? So, paano naman yon? Dito naman tayo sa enter bill. Okay? Sa enter bill. So, sa enter bill, magpa-purchase naman tayo ng simplified na lang, no? Hindi ko napapadaanin ng purchase order. Marunong naman na kayo na, no? So, bibili muna tayo ng materials, okay, inventory. So, punta tayo ng hardware, supplier, and then ilagay natin dito yung tubular. Ito, yung ating ginawang inventory items. Bili muna tayo. So, bili tayo ng tag 100 pieces. Pero hindi po natin gagamitin lahat yan. Mag-aalat lang tayo ng gagamitin for the job. No? So, for stocking natin to, no, mapupunta yan sa ating inventory. So, let's say, magkano ba yung tubular 1x2? Nasa 200, nasa 350 na yata to. Tapos, yung 2x2 ay nasa 450. Tapos, yung ating 2x4 ay around 950 yata yan. So, something ganyan, okay? Okay, bumili tayo ng 175 worth of inventory items. Okay, ito natin ilalagay yung bat. So, kung merong bat yan. So, gagawin natin other charges, tapos input bat. Okay, lagay natin dyan yung ating purchase tax. Okay, na 12%. So, 175,000 times 0.12. So, yan yung bat. So, 12% yung bat niya. Ano ba? 175,000 times 0.12. Yan yung bat. Okay? So, ngayon, hindi muna natin itatag dito yung customer. No? Kasi, ito ay for stocking. So, ibig sabihin nito, nag-purchase tayo ng stocks. Ng tubular. Okay? So, lagyan natin ng APB. So, APB 1351. Okay? Save and close. So, ngayon, nagkaroon tayo ng inventory. So, meron tayong inventory stocks by item na tagwa 100 pieces ng bawat items na yun. Okay? So, nagkaroon na tayo ng inventory. So, gawin naman natin is issue naman natin yung inventory items dun sa job, no? Gagawin natin, gagawa tayo ng internal na project cost. Okay? Ito, internal posting to. Dito natin gagamitin. Kasi naka-premier tayo. Wala tayong multiple warehouse. So, gagamitin natin yung enter bill para ma-cost natin yung material cost. So, ano gagawin natin? Pagka in-issue natin, issue material to job. Okay? So, lalagay natin dito yung material cost. Okay? Diba? Tapos, sa baba, ilalagay natin yung mga materials na gagamitin. Tubular, 2x2, 1x2, 2x2, saka yan. So, mag-issue tayo ng tagsa-10 sa job. Tagsa-10. Okay? Tagsa-10. So, 17,500 issue natin sa job. Okay? So, mangyayari dyan, sa inventory na to, dapat mabawas to sa inventory natin, no? Kasi gagamitin siya sa
as material cost. Okay? So, dapat maka-minus. Ma-minus natin. Okay? Tapos, yung material cost natin, ang total niya is 17,500. Okay? Tapos, dito na natin itatag kung anong projects yan. Okay? Pag kinlik mo yan na billable, papasok yan. Pag nag-click ka ng invoice dito sa job na to, pwede mong i-charge separately yung material na nagamit. Pero since hindi naman, sinama na natin siya sa estimate kanina, sa susunod na yung previous videos natin, i-uncheck na lang natin yung billable. Kasi kasama na siya as a lump sum dun sa ating service project. So, yan. Tapos, gawa ka na lang dito ng material, tawag doon, series, material issuance na series. Okay? Save and new. Okay? Ito po yung itsura. Tignan nyo po. Ito po yung itsura ng ating internal project cost para sa material na ginamit dun sa job. Okay? So, save ko lang. Ito po yung itsura niya. Tignan natin sa ating reports. So, sa ating estimate versus actual detail. Yung job natin na 5468. 5468. Ayan o. Nagkaroon na siya ng 17,000 na material cost. Diba? So, nagkaroon na siya ng cost. So, dito po yun sa enter bill. Okay? So, yan. And then, save natin. Save. Okay? And then, halimbawa, mag-i-issue na naman tayo ng another 10. No? So, gawin natin, create copy na lang. No? Create copy. Tapos, balitan natin yung issuance date. Kung kailan niya na-issue. Okay? Tapos, yung reference number. So, nag-issue na naman tayo ng another 10 dito sa job na to. Okay? So, yan. Second issuance, yung second batch ng delivery dun sa job. Delivery sa job. Okay? Save. Tingnan mo na naman dun sa may ating estimate versus actual detail. Magkano na siya? 35,000 na siya. Okay? 35,000 na. So, nagkaroon siya ng cost. Okay? Balik tayo dun sa may enter bill. So, ganyan lang po yung pagpo-post nung issue once. So, halimbawa naman po, kung halimbawa may sinuli. So, nagsoli ng tagdadalawa. Dalawang tubular, dalawang 1x2, dalawang 2x2, dalawang sinuli sa warehouse or sinuli sa ating sinuli from job to ating main office. Nagsoli. So, ang gagawin natin is create copy, di ba? So, ang gagawin naman natin, naka-positive naman para dumagdag siya sa ating inventory. Okay? Tapos, yung total neto is 3,500. 3,500. Naka-minus naman siya. So, ito naman yung return. Return material from job or project. Okay? So, dahil nag-return tayo ng materials worth 3,500, dapat mabawasan din yung cost, di ba? Ng ating materials. So, save lang natin. Palitan natin yung pula ng series. Okay? So, dapat dun sa ating estimate versus actual na expenses, nabawasan din. So, nabawasan siya ng 3,500 instead of 35,000 kanina. Okay? So, yan po yung pagpo-post ng material cost dun sa projects. Diba? Merong issuance, merong sole, recorded siya. At the same time, pag ginagawa nyo po yan ng maayos and recorded accordingly, nagkakaroon po ng
tamang ledger quantity yung ating inventory sa system. Okay? So, ayan o, bakit siya naging 82? Diba? Nag-issue tayo ng 10. Bumili tayo ng 100. Nag-issue tayo ng 10. First batch. Second batch, nag-issue na naman tayo ng 10. Tapos, nagsoli ng 2. So, meron tayong 82 pieces sa warehouse. No? So, tingnan din natin yung inventory valuation detail. Makikita natin dito na meron tayong material issuance, yung MAT, MAT 3535, MAT 3536, tsaka material 3537. So, yan yung sequence niya, no? Nag-issue tayo ng 10, issue tayo ng 10, nireturn yung 2. So, meron tayong 82 pieces sa warehouse. Accurate yung ating inventory pag ganyan yung ginawa natin, di ba? At the same time, meron tayong record ng ating job kung magkano na yung actual expenses. Tignan nyo po sa profit and loss statement. Di ba? 31,500. No? 31,500 bumawas na dun sa may natin, no? Sa ating income. Okay? So meron tayong income na 250 less yung 31,000 na material cost. Okay? So ito yung ating net ordinary income or net income. So susunod naman po yung mga expenses naman tulad nitong mga yan, no? So inuna lang natin yung material kasi it involves inventory, issuance ng materials. Since naka-premier po tayo, wala po itong multiple warehouse, hindi natin ma-locate yung site-to-site transfer. So ang ginamit natin is yung functionalities ng ating enter bill. Okay? So, dyan nyo po siya ipapasok. Ganito po itsura pagka nag-return ng materials, ang posting, lagi po nakatag. Lagi po nakatag. No? Kung anong project siya. Okay? Save. Ito po yung issuance ng materials. Ganito po yung itsura ng posting. Diba? Ang simple lang. So, hindi na natin kailangan gawing complicated. So, yan po yung issuance ng materials. Okay? Okay, first issuance, tapos second issuance. Okay? So, kung mag-i-issue pa tayo, ang gawin mo lang is create copy. Okay? Palitan mo lang yung series dito kasi nasa 38 ka na. Okay? Third batch na to. Third batch. Okay? So, same naman yung quantity na i-issue. And then, save natin. Diba? So, ano mangyayari dun sa ating statement kanina? Financial statement muna, affected yung ating material cost. Allocated siya dyan sa job. Profitability per job. Diba? Accurate din. Profit and loss per job. So, ayan 49,000 nagamit sa job na project 4568. Okay? And then, pati yung ating estimate versus actual summary or actual details ang makikita po natin dyan per job. Piliin natin si 4568 na job. Makikita natin dyan yung kanyang 49,000 na estimated. Estimated natin 50, actual usage 49. So, meron pa tayong 1,000 na difference, no? So, good tayo dyan. Nagamit natin na maayos yung materials. Okay? So, susunod naman natin yung other expenses. Okay? Masyadong mahaba yung videos pagka kaya po pinutol-putol natin, no? So, ito pong videos na to is issuance ng materials cost dun sa ating projects. So, see you in the next videos.